Ang mga sikreto ay nagpapasapasa sa bawat salinlahi, tahimik na namamalagi. Gumagala ang mga ito sa gitna ng ordinaryong tao, humaharap sa mga krisis, digmaan, pagkalugi, at kayamanan, subalit hindi napapansin ng karamihan. Ngayon, hindi ko pag-uusapan ang ginto, ni ang mga bangko, o ang mga mana. Sa halip, tatalakayin ko ang pinakamapanganib at pinakamakapangyarihang puwersang nananahan sa iyo, ang iyong paniniwala. Sapagkat ang paniniwala ang tahimik na nagdidikta, araw-araw, kung ikaw ba ay usad tungo sa kayamanan o kahirapan, madalas ay hindi mo pa nga namamalayan. Marami ang naniniwala na ang kanilang kayamanan ay nagmumula sa swerte, pagkakataon, o kapritsyo ng tadhana. Ngunit ang katotohanan ay mas malinaw at mas simple, walang sinuman ang tunay na lumalagpas sa hangganan ng kung ano ang totoo nilang pinaniniwalaan. Maaaring magnais ang isang tao ng kayamanan, ngunit kung sa kaibuturan ng kanyang puso ay pinaniniwalaan niyang ang pera ay marumi, mapanganib, o para lamang sa ilan, tiyak na sisirain niya ang bawat pagkakataong darating sa kanya. Gaano na ba kadalas nangyari ito sa iyo? Gaano na kadalas lumitaw ang pagkakataon, ngunit umatras ka lang? Gaano na kadalas mong naisip, hindi yan para sa akin, ang katulad ko ay hindi yumayaman, ipinanganak na mahirap, mamamatay na mahirap. Hindi lamang ito basta mga parirala, ito ay direktang utos na ibinibigay mo sa sarili mong buhay. Mula pa sa murang edad, napansin ko na ang mga tao ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng talento o pagsisikap. Nabibigo sila dahil nagdadala sila sa kanilang isip ng isang larawan ng sarili na talunan. Nagsisikap sila ng husto, gumigising ng maaga, at isinasakripisyo ang kanilang kalusugan, ngunit sa kaibuturan ng kanilang kalooban, pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat sa kasaganaan. At anumang tinatanggihan ng isip, tiyak na ilalayo ng buhay. Karamihan sa mga tao ay takot sa pera, kahit pa sabihin nilang hindi. Takot na mawala ito, takot na magkamali, takot na mahusgahan, takot na lumabas na masyadong ambisyoso. At ang takot ay isang tapat na tagapagbilanggo, pinapanatili nitong nakakulong ang mga individual kahit bukas ang pinto. Napansin mo ba kung gaano kadalas na kumikita ang isang tao ng mas malaki, ngunit nawawala rin kaagad ang lahat? Para bang may hindi nakikitang puwersang humihila sa kanila pabalik sa dating lugar. Hindi yan malas. Ito ay kaisahan ng isip. Ang buhay ay palaging tumutugon sa nangingibabaw na paniniwala. Sa sarili kong paglalakbay, nakita ko ang mga lalaking walang pinag-aralan, walang pribilehiyo, at walang mahalagang apelyido na nakapagtayo ng mga imperyo. At nakita ko rin ang iba na may napakatalinong isip at pambihirang pagkakataon na lumubog sa kahirapan. Ang pagkakaiba ay hindi kailanman nasa kanilang mga kamay, ito ay nasa kanilang mga isip. May isang gabi na hindi ko kailanman malilimutan. Ako ay nakaupo sa harap ng isa sa pinakamayamang tao na nabuhay sa mundong ito, si Andrew Carnegie. Habang siya ay nagsasalita, hindi ang kanyang pera ang umakit sa akin, kundi ang matibay na paninindigan kung paano niya nakita ang sarili niyang kapalaran. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Walang pag-aatubili sa kanyang kilos. Hindi siya naniniwalang yayaman siya. Nakita na niya ang sarili niyang isang mayamang tao bago pa man ito kumpirmahin ng mundo. Sa sandaling iyon, may nag-uga sa kalooban ko. Hindi ito tuwa. Ito ay gulat. Isang matinding takot. Napagtanto ko na kung hindi ko babaguhin ang paraan ng pagtingin ko sa sarili, hindi ako kailanman alis sa kinatatayuan ko. Doon ko naintindihan, ang kayamanan ay hindi nagsisimula sa iyong bulsa, nagsisimula ito sa iyong pagkatao. Maitago mo ang iyong kalagayan sa pananalapi sa iba, ngunit hindi mo kailanman maitatago sa sarili mo ang totoo mong pinaniniwalaan tungkol sa pera. Kung sa kalooban mo'y naniniwala kang laging may kakulangan, susundan ka ng kakulangan. Kung naniniwala kang kakayanin lang, hahanap ng paraan ang buhay para makasurvive ka, ngunit hindi kailanman para yumaman. Kung naniniwala kang ang kasaganaan ay para lamang sa ilan, mananatili kang bahagi ng karamihan. Ang kahirapan ay hindi lang kawalan ng pera, ito ay isang mental na huwaran na inuulit-ulit hanggang sa maging komportableng bilangguan. At ang pinakamapanganib na bilangguan ay yung hindi na sinusubukan pang takasan ng bilanggo. Sa paglipas ng mga taon, napansin ko ang isang bagay na tila malupit, mas gusto ng karamihan ang seguridad ng kakulangan kaysa sa panganib ng kasaganaan. Dahil masakit ang maging mahirap, ngunit mas nakakatakot ang maging responsable sa sariling kayamanan. Kapag sumama ang takbo ng buhay, sinisisi ng mga tao ang gobyerno, ang kanilang pamilya, ang kanilang amo, ang panahon, ang ekonomiya.
Ngunit kapag lumitaw ang pagkakataong umunlad, umatras sila dahil wala nang ibang sisisihin. Sarili lang nila. Ang isip ay gumagawa ng mga kwento para bigyang katwiran ang pagkabigo, nakakasira ang pera, nawawala ang kaluluwa ng mga yumayaman, tanging mga mandaraya lang ang nakakarating sa tuktok. Ito ay mga emosyonal na saklay para maiwasan ang paglago. May isang hindi nakikitang batas na namamahala sa ating lahat, eksakto nating nararating ang pinaniniwalaan nating karapat-dapat tayo. Hindi isang hakbang man lang ang lalampas. Kung nakikita mo ang sarili mo bilang maliit, mamumuhay ka ng maliit kahit pa inaalok ka ng mundo ng isang bagay na mas malaki. Ang tamang paniniwala sa loob ng isang sariling hindi tugma ay walang nababago. Ang sarili ang dapat na umayon sa paniniwala. Hindi tumutugon ang buhay sa iyong mga kahilingan. Tumutugon ito sa iyong matibay na pananalig. At ang pananalig ay hindi ang sinasabi mo ng malakas. Ito ang tinatanggap mong katotohanan kapag walang nakikinig. Tingnan ang sarili mong kasaysayan, gaano nakadalas kang sumuko bago pa man sumubo. Gaano nakadalas kang nakontento sa kaunti para maiwasan ang panganib na mawala ang lahat. Gaano nakaraming gabing hindi ka natulog, nag-aalala sa mga bayarin, sa kinabukasan, sa takot ng kakulangan. Ang mga takot na ito ay hindi nagmumula sa pera. Nagmumula ang mga ito sa paniniwalang hindi mo kayang lumikha ng higit pa. Ang kayamanan sa labas ay refleksyon lamang na naantala ng panloob na kayamanan. Kung saan hindi pa nakapunta ang isip, hindi rin kailanman darating ang katawan. Habang ang ilan ay ginugugol ang buong buhay sa pagsubok na paramihin ang pera, ang pinakamatalino ay unang nagsisikap na paramihin ang kanilang pananampalataya sa kanilang sarili. Dahil kapag nagbago ang paniniwala, susunod ang kapalaran. Nagsisimula ang kahirapan kapag nagpasya ang isang tao na wala ng saysay ang pagsubok. Nagsisimula ang kayamanan kapag nagpasya ang isang tao na hindi na niya tatanggapin ang pamumuhay na mas mababa sa kung ano ang kaya niyang maging. Pagkatapos ng gabing iyon na mapagpasya, nagsimula akong magmasid ng halos may pagka-obsessive, ang paraan ng pag-uusap ng mga tao tungkol sa pera kapag naniniwala silang walang nakikinig. Sa sandaling iyon lumilitaw ang katotohanan. Sa publiko, lahat ay nagsasabing gustong umunlad. Sa pribado, umaamin silang takot sila sa pera, na malayo ang kayamanan, na masyadong mahirap ang buhay para mangarap ng malaki. At doon mismo inilalantad ng paniniwala kung sino ang namamahala sa pag-iral ng isang tao. Dahil walang sinuman ang nakakabuo ng isang realidad na mas malaki kaysa sa imahe na hawak nila tungkol sa kanilang sarili. Karamihan ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng pagkakataon, kundi dahil sa labis na paglimita sa sarili. Gaano karaming tao ang kilala mo na nagtatrabaho sa buong buhay nila, ngunit hindi kailanman pinapayagan ang sarili na tunay na magnais ng isang dakilang bagay? Gaano karami ang nagsasabing, kung mangyayari, anuman ang dumating ay kita, hindi mo maaaring makuha ang lahat. Ang mga pariralang ito ay tila mapagpakumbaba, ngunit sa kaibuturan ay nagtatago sila ng takot. Takot sa pagnanais at hindi pagkamit. Takot sa pagkabigo. Takot sa pagharap sa responsibilidad ng panalo. Nagkaroon ng panahon na ako rin ay namuhay sa ganitong paraan, nag-aalinlangan sa pagitan ng pagnanais na lumago at ng takot sa pagkabigo. Sumulat ako, nag-aral, nagmasid, ngunit ang sarili kong sistema ng paniniwala ay nasa saklay pa rin. Hanggang sa araw na nakatanggap ako ng liham mula sa isang simpleng tao na nabuhay ng may kahirapan upang suportahan ang kanyang pamilya. Inilarawan niya, sa mga diretsong salita, na pagod na siya sa pagpangako ng pagbabago at pagkakita na nananatili pa rin ang lahat. Ang liham na iyon ay tumama sa akin na parang suntok. Ilang gabi ko itong pinag-isipan, hanggang sa nagpasya akong sumagot hindi ng pag-aliw, kundi ng isang tanong, ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo tungkol sa pera at sa sarili mo? Pagkaraan ng ilang buwan, dumating ang isa pang sobre. Iba na ang tono. Tumigil siya sa pagtingin sa sarili bilang biktima, sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga iniisip, tinanggal ang mga ugaling sumisira sa sarili, at mas maingat na pinili ang mga salitang ginagamit niya. At, sa kauna-unahang pagkakataon, iniulat niya ang tunay na pag-asa. Nagdulot iyon sa akin ng isang tahimik at malalim na kagalakan, yung klase na walang ingay ngunit binabago ang lahat sa loob. Doon ko naintindihan na ang paniniwala, kapag nagbago, unang binabago ang tindig ng isang tao, pagkatapos ay ang kanyang mga pagpipilian, at sa huli, ang kanyang kapalaran. Hindi nangyari ang pagbabago sa labas. Nagsimula ito sa loob.
May isang bagay na hindi pinapansin ng marami, tumutugon ang utak ng tao sa kung ano ang pinaniniwalaan nitong posible. Ang pananaliksik na isinagawa noon pa mang simula ng nakaraang siglo ay nagpakita na ang pag-asa ay nagpapabago sa pag-ugali, enerhiya, at maging sa pisikal na tibay. Kapag naniniwala ang isang tao na magtatagumpay siya, mas matagal siyang nagtitiyaga, mas mahaba ang kanyang pagpupursigi, at nakakakita siya ng mga solusyon kung saan dati mga balakid lang ang nakikita niya. Kapag naniniwala naman silang mabibigo, mas maaga silang sumusuko, mas mabilis mapagod, at nagsisimulang makakita ng problema sa bawat kanto. Sa madaling salita, hindi lang tinutukoy ng paniniwala kung gaano kalaki ang iyong kinikita, kundi pati na rin kung gaano kakatibay at kahaba makapagpatuloy. At ang panalo ay simpleng pagtitiyaga ng mas matagal kaysa sa iba. Ngayon, sabihin mo sa akin ng tapat, naniniwala ka ba na ipinanganak ka para mabuhay lamang o para umunlad? Karamihan sa mga tao ay namumuhay sa walang kinikilingan na bahala na. Hindi nila pinapayagan ang sarili na magnais ng marami para hindi sila mabigo sa huli. Ngunit hindi iginagalang ng buhay ang bahala na. Tumutugon ito sa kung ano ang malinaw, matatag at napagdesisyonan. Kung saan walang desisyon, may pag-uulit. Kung saan walang matibay na pananalig, may paghinto. Ang taong hindi naniniwalang mapapabuti niya ang kanyang buhay ay ginagawang banta ang bawat pagkakataon. Ang taong naniniwala ay ginagawang hagdanan maging ang mga krisis. At may isang sensitibong punto rito na kakaunti ang naglalakas loob na harapin, mas takot ang maraming tao na yumaman kaysa manatiling mahirap. Dahil ang pagyaman ay nagbabago ng mga relasyon, nagbabago ng mga ugali, nagbabago ng paraan ng pagtingin mo sa sarili mo sa salamin. At hindi lahat ay handang iwanan ang pagkakakilanlan ng biktima ng naghihirap ng inapi. Ang kahirapan, gaano man kasakit, ay nag-aalok ng mga dahilan. Ang kayamanan ay humihingi ng responsibilidad. At karamihan sa mga tao ay tumatakas sa responsibilidad dahil inaalis nito ang lahat ng katwiran. Sa puntong ito, kung ang lahat ng sinasabi ko ay may saysay sayo, kailangan kong tanungin ka ng isang simple at direktang bagay. Kung ang nilalamang ito ay dumadampi sa iyong isip at puso, i-click ang like at mag-subscribe sa channel ngayon. Maliit man ang kilos na ito, ngunit pinapanatili nitong buhay ang espasyo ng pagbabagong ito, tinitiyak na mas maraming tao ang makakatanggap ng mensaheng ito, at pinapayagan ang gawaing ito na patuloy na umabot sa mga nakakulong pa rin sa sarili nilang paniniwala. Kapag sumuporta ka, dumarami ka. At sinumang nagpaparami ng magagandang ideya ay nagpapalawak din ng sarili niyang kinabukasan. Balik tayo sa pinakadiwa. Sa tuwing tinatawag mo ang sarili mong walang kakayahan, pinapatibay mo ang limitasyon. Sa bawat pagkakataong nakikita mo ang sarili mong hindi karapat-dapat, pinalalakas mo ang kakulangan. Sa bawat pagtanggap mo ng mumo, itinuturo mo sa mundo kung paano ka tratuhin. Ang buhay ay sumusunod sa iyong paninindigan. Ang iyong paninindigan ay nagmumula sa paniniwala. Hindi ang pera ang nagpapabago sa tao. Ang paniniwala ang siyang bumabago sa takbo ng pera sa buhay ng tao. Ang mga naniniwalang palagi silang haharap sa hirap ay palagi nang haharap dito. Ang mga naniniwalang palagi silang makakahanap ng paraan ay nakakahanap nga. Hindi dahil sa mahiwagang lumilitaw ang landas, kundi dahil ang sanay na isip ay nagsisimulang makita ang hindi napapansin ng isang talunang isip. Tumingin ka sa paligid mo, ilan kaya ang nabubuhay na naghihintay ng malaking pagkakataon? Samantala, hinahayaan nilang lumipas ang daan-daang maliliit na pagkakataon araw-araw. Ang isip na kinondisyon ng kakulangan ay hinahamak ang maliliit na simula. Ang isip na nakahanay sa kasaganaan ay nauunawaan na ang bawat malaking ilog ay nagsisimula sa munting sapa. Ang yaman ay hindi isinisilang sa malalaking talon. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng mga di nakikitang galaw na inuulit araw-araw sa ilalim ng gabay ng tamang paniniwala. Ang taong kaunti ang pinaniniwalaan, kaunti ang hinihiling, kaunti ang sinisikap, at kaunti ang nakakamit. Ang taong mas naniniwala, mas humihingi sa sarili, mas madalas sumubok, at kahit mabigo, ay hindi natutukoy sa pagkakadapa. Natutukoy sila sa susunod na hakbang. Ang kahirapan ay nagpapanatili ng tingin sa lupa. Ang yaman ay nagtuturo na tumingin sa unahan. At ang pagtingin sa unahan ay isang desisyon, hindi isang kondisyon. Kung naiintindihan mo ito ngayon, kahit wala ka pang nakikitang material na resulta, alamin mo ito, mayroon nang nagsimulang gumalaw sa loob mo. Dahil ang unang pagbabago ay hindi kailanman nangyayari sa iyong bank account. Nangyayari ito sa uri ng mga kaisipang pinahihintulutan mo sa iyong sariling isip.
At mula sa sandaling iyon, walang pag-uulit na magiging kapareho ng huli. Sa isang punto ng aking paglalakbay, nakita ko ang sarili ko sa harap ng salamin na hindi mukha ang sinasalamin kundi ang sarili kong kawalan ng kapanatagan. Narinig ko na ang mga kwento, pinag-aralan ang mga kaso, nakilala ang mga taong mayaman at ang mga nasira, ngunit mayroon pa ring tahimik na alinlangan sa loob ko. At sa mismong panahong ito ako dumaan sa isa sa pinakamapait na yugto ng aking buhay. Kulang ang mga mapagkukunan, walang dumarating na sagot, at naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na humigpit sa aking dibdib na parang buhol. May mga araw na malayo ang nilakad ko para lang ayusin ang aking mga iniisip, sinusubukang unawain kung bakit, kahit naniniwala sa kapangyarihan ng isip, nakakaranas pa rin ako ng labis na kawalang tatag. Sa isa sa mga gabing iyon, pagkatapos ng ilang oras na gising, gumawa ako ng desisyon na simple, at kasabay nito'y nakakatakot. Hindi ko nahahayaang ang takot ang maging tagapayo ng aking mga pinipili. Hindi nagdala ng agarang kagalakan ang desisyong iyon. Nagdala ito ng luha. Dahil ang pag-iwan sa takot ay parang pag-iwan sa saklay na, kahit masakit, ay nagbibigay ng pakiramdam ng suporta. Ngunit doon nagsimulang magbago ang isang bagay. Ang emosyonal na reaksyon na nanatili sa akin sa loob ng ilang linggo ay hindi kaligayahan. Ito ay isang pinipigilang, tahimik na iyak, isa sa mga naglilinis ng kaluluwa. Sa sandaling iyon ko lubos na naunawaan na ang paniniwala ay hindi lamang isang magandang ideya, ito ay isang pang-araw-araw na pangako sa isang bagong pagkakakilanlan, kahit na igiit ng lahat sa paligid na manatili ang parehong hitsura. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay nagsasabing naniniwala sa kasaganaan, ngunit nabubuhay na parang naghihintay ng kabiguan. Gumigising sila na iniisip kung ano ang maaaring magkamali. Umaalis sila ng bahay na nag-aabang ng mga hirap. Umuwi silang pagod, kinukumpirma ang lahat ng sarili nilang negatibong propesya. At sa pagtatapos ng araw, nagtatapos sila sa konklusyon na mahirap ang buhay. Ngunit ang nagturo sa buhay na maging mahirap ay ang paulit-ulit na paniniwala. Ang pag-iisip ang naghahanda ng lupa kung saan lalago ang katotohanan. Hindi ito tula. Ito ay istruktura. Ipinakita ng mga pag-aaral sa pag-ugali ng tao na isinagawa sa buong unang mga dekada ng siglong ito na ang pag-asa ay humuhubog sa pagganap, paglaban sa pagsisikap, at maging sa kakayahang makayanan ang presyon. Ang taong kaunti ang inaasahan sa sarili ay kaunti ang naibibigay. Ang taong humihingi ng higit pa mula sa sarili niyang isip ay nagtatayo ng isang di nakikitang kalamnan na tinatawag na pagpupursige. At ang pagpupursige ang semento na sumusuporta sa lahat ng pangmatagalang yaman. Napansin mo ba kung paano nasasanay ang mga tao na mamuhay sa bingit? Laging may tali sa leg, laging may utang, laging nagpapaliwanag, laging nagpapaliban. At kapag may pagkakataong magbago, sinasabi nila, hindi pa ngayon ang tamang oras. Ngunit ang tamang oras ay hindi kailanman dumarating para sa mga nakulong sa maling paniniwala. Ang bukas ay binuo sa uri ng mga kaisipang pinahihintulutan mo ngayon. Kung ngayon ay pinahihintulutan mo ang takot, bukas ay mamanahin mo ang mga bunga nito. Kung ngayon ay pinahihintulutan mo ang pagdududa, bukas ay aanihin mo ang kawalang katiyakan. Kung ngayon ay pinahihintulutan mo ang pagsasabotahe sa sarili, bukas ay tatanggap ka ng kakulangan sa lalong nagiging predictable na dosis. May isang tanong na naghihiwalay sa dalawang landas sa buhay, nakikita mo ba ang sarili mo bilang dahilan o bilang bunga? Ang mga nakakakita sa sarili bilang bunga ay palaging aasa sa mga sitwasyon, sa kanilang amo, sa swerte, sa gobyerno, sa ekonomiya. Ang mga nakakakita sa sarili bilang dahilan ay nagsisimulang tumingin sa loob bago sisihin ang mundo. At masakit ang pagbabagong ito dahil sinisira nito ang mga dahilan. Ngunit nakakapagpalaya rin ito dahil ibinabalik nito ang kontrol sa sarili mong kwento. Ang pinakamalaking kahirapan ng sangkatauhan ay hindi ang kawalan ng pera. Ito ay ang pagsuko ng kontrol sa sarili mong tadhana. Narito ang isang punto na halos ayaw marinig ng sinuman, hindi ang sahod ang nagpapanatili sa isang tao na nakulong sa kakulangan. Ito ay ang kanilang kaisipan. May mga taong maliit ang kinikita at umaasenso. At may mga taong malaki ang kinikita at nabubuhay sa utang. Pinapalakas lang ng pera kung ano na ang isang tao sa loob. Sa isang magulong isip, nagiging takas ang pera. Sa isang mahinang isip, nagiging adiksyon ito. Sa isang handang isip, nagiging kagamitan ito. Ang halaga ay wala sa pera mismo. Ito ay nasa kamalayan na gumagabay dito. Minsan, ang takot ay nagtatago sa likod ng pag-ingat.
Sinasabi ng isang tao na siya ay maingat, ngunit sa katotohanan, siya ay takot na takot. Sinasabi nilang naghihintay sila ng tamang sandali, ngunit sa totoo, iniiwasan nila ang panganib ng paglago. At nakakatakot ang paglago dahil hinihingi nito ang pag-iwan sa mga lumang bersyon ng sarili mo. Hinihingi nito ang pag-iwan sa kwento ng pagiging biktima. Hinihingi nito ang pagtigil sa pagkukwento upang bigyang katwiran ang isang maliit na buhay. Nagsisimula ang yaman kapag napagod ka na sa pagpapaliwanag sa sarili mo. Ngayon, sa puntong ito ng ating paglalakbay, iminumungkahi ko ang isang hamon ng buong mensaheng ito. Isa lang. Simple, direkta, at malalim, sa loob ng 30 araw, mahigpit na subaybayan ang lahat ng sinasabi mo tungkol sa pera, tagumpay, mga pagkakataon, at sa sarili mo. Walang pahayag ng pagkatalo ang maaaring lumabas sa bibig mo nang hindi agad na itatama. Walang biro tungkol sa kabiguan, walang deklarasyon ng kawalan ng kakayahan, walang propesya ng kakulangan. Sa pagtatapos ng 30 araw na ito, obserbahan ang iyong asal, ang iyong mga desisyon, at ang uri ng mga pagkakataong nagsisimula mong mapansin. Hindi ka lang aanihin ang mga panlabas na pagbabago. Una mong mararamdaman ang pagbabago sa kung paano mo dinala ang iyong sarili sa buhay. Iyan ang unang bayad ng kasaganaan. Siguro iniisip mo ngayon, gumagana ba talaga ito para sa isang tulad ko? Ang tanong na iyan, sa sarili nito, ay nagpapakita na ng paniniwalang sumusubok na protektahan ang sarili. At ibinabalik ko ito sa isa pang tanong, kung hindi ito gumana, ano ba talaga ang mawawala sa iyo sa pagsisikap na baguhin ang sarili mong pag-isip sa loob ng 30 araw? Gusto ka ng takot na manatiling tahimik? Gusto ka ng pananampalataya na kumilos? Sa pagitan ng pananatiling tahimik at pagpapatuloy, mayroon lamang isang posibleng pagpipilian para sa mga nagnanais makatakas sa kahirapan sa isip. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang mga lalaking hindi kailanman nakakontrol ng malaking halaga ng pera na nawalan ng lahat dahil patuloy nilang nakikita ang sarili bilang mahirap. At nakita ko ang piling kakaunti, isang napakaliit na bilang, na nakabuo ng pangmatagalang kasaganaan na nakayanan ang mga krisis, sakit, at pagbagsak ng ekonomiya, dahil ang kanilang paniniwala ay hindi matitinan. Hindi sila perpektong lalaki. Sila ay mga lalaking determinado. Ang tamang paniniwala ay hindi pumipigil sa pagkakadapa. Ngunit binabago nito ang pagkakadapa bilang pagsasanay, hindi pagkatalo. Ang iyong buhay pinansyal, sa mismong sandaling ito, ay isang tunay na salamin ng kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa halaga, kakayahan, at posibilidad. Hindi ito mali. Ito ay pareho. At maaari itong makasakit. Ngunit maaari rin itong magpalaya. Dahil ang nilikha ng isang paniniwala ay maaaring mabago ng isa pa. Nagsisimula ang yaman kapag naunawaan ng isang tao na hindi nila kailangang baguhin ang mundo. Kailangan nilang baguhin ang imaheng dinadala nila sa loob ng kanilang sarili. At kapag nagbago ang imaheng iyon, ang mundo, nang hindi lubos na nauunawaan kung bakit, ay nagsisimulang tumugon ng iba. Kung may isang bagay sa loob mo na gumalaw hanggang sa puntong ito, bigyang pansin. Ang kawalang pahinang iyan ay tanda na nagsimulang mawalan ng hawak ang isang lumang paniniwala. At ang lahat ng tunay na pagbabago ay nagsisimula ng eksakto sa ganito, sa isang kakulangan sa ginhawa na nagtutulak sa isang tao palabas ng di nakikitang kulungan kung saan sila mismo natutong manirahan. May isang mapagpasyang sandali sa buhay ng bawat tao kapag natuklasan nila na hindi sila nakikipaglaban sa mundo, nakikipaglaban sila sa sarili nilang panloob na programa. Karamihan ay hindi man lang napagtanto ito. Gumigising sila ng maaga, nagsisikap ng husto, humaharap sa tahimik na mga kahihiyan, nagtitiis ng mga kakulangan, at gayunpaman ay nananatiling nakulong sa ilalim ng parehong di nakikitang kisame. At bakit hindi nababasag ang kisaming ito? Dahil hindi ito gawa sa semento. Ito ay gawa sa paniniwala. Ang isip ng tao ay mayabong na lupa. Anumang butong tinatanggap nito ay lumalaki. Kung tinatanggap nito ang buto ng takot, lumalalim ang ugat nito. Kung tinatanggap nito ang buto ng posibilidad, hinahanap nito ang araw. At ang pinakamapanganib na bahagi ay ang karamihan sa mga buto ay naitanim ng walang kusang loob na pahintulot, mga pariralang narinig noong bata pa, mga kabiguang hindi natunaw ng maayos, mga halimbawa ng pagkabigo na inuulit sa bahay, mga talumpati ng pagbitiw na parang pag-iingat, ngunit simpleng mabagal na pagsuko lamang. Sa isang punto ng aking paglalakbay, malapit kong sinundan ang pag-angat ng isang binata na nagtataglay ng isang bagay na napakabihira sa kanyang mga mata, paninindigan bago ang patunay.
Hinarap ni Thomas Edison ang panlilibak ng publiko, sunod-sunod na kabiguan, pagkalugi sa pananalapi, at ang tatak ng paulit-ulit na baliw. Marami ang tumawag sa kanya na matigas ang ulo at hangal. Maaari niyang tinanggap ang imaheng iyon, maaari siyang umurong, maaari siyang sumunod sa karaniwang pamantayan. Ngunit hindi tinanggap ng kanyang isip ang pagkatalo bilang isang pagkakakilanlan. Bawat pagkakamali ay isa lamang pagsasaayos ng direksyon. Bawat pagkadapa, isang di nakikitang hakbang. Habang ang iba ay nakakita ng mga nawawalang pagtatangka, nakita niya ang mga aral na naipon. At ganito mismo gumagana ang tamang paniniwala, hindi nito inalis ang kabiguan, ngunit binubuo itong muli mula sa loob bilang ang hilaw na materyal para sa tagumpay. Hindi ko ikinukwento ito para purihin ang kinalabasan, kundi para ipakita ang mekanismo. Ang kaibahan ay hindi kailanman nasa mga pagkakamali. Nasa kung paano niya ito binigyang kahulugan. Karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sa napakaraming pagkakamali. Nabibigo sila dahil binibigyan nila ng kahulugan ang pagkakamali bilang isang pangwakas na hatol. Ang pagkabigo ay nagiging pagkakakilanlan. Ang isang kihindiin ay nagiging hula. Ang isang pagkawala ay nagiging kapalaran. At sa gayon nabubuo ang mga dingding ng kulungan ng kaisipan. Nagsisimula ito sa isang taong nagsasabing, hindi ito para sa akin. Pagkatapos ay sumusunod ang pagsasabi, baka hindi ito para sa kahit sino. At sa huli, nagtatapos sila sa, tunay na hindi patas ang mundo. Kumpleto ang siklo. Ang paniniwala ang nagwagi. Walang saysay kung gaano karaming pera ang kinikita ng isang tao kung hindi muna niya napagtagumpayan ang hindi nakikitang laban na ito. Dahil ang hindi nakaayos sa loob ay laging magiging magulo sa labas. Mayroong tahimik na bitag na bumibihag sa milyon-milyong tao, ang pagkalito sa ginhawa at seguridad. Ang ginhawa ay nagpapanatili sa isang tao kung nasaan sila. Ang tunay na seguridad ay umiiral lamang kapag nagtitiwala sila sa kanilang sarili. Marami ang nananatili sa kakulangan hindi dahil gusto nila ito, kundi dahil pamilyar ito. Nakakatakot ang hindi nalalaman. Ang kasaganahan ay humihingi ng mga bagong desisyon, bagong gawi, bagong responsibilidad. At ito ay lumilikha ng pagkabalisa na mas gustong iwasan ng karamihan. Sabi ng isip, manatili ka kung nasaan ka, dito man lang, alam mo ang sukat ng iyong sakit. At kaya, ipinagpapalit ng isang tao ang posibilidad ng paglago sa predictable na pagdurusa. May yugto sa buhay ko kung saan naharap ako sa isang pagpipilian na tila maliit, ngunit may malaking bigat. Isang imbitasyon na magsalita sa publiko, sa harap ng mga taong itinuturing kong mas nakatataas sa akin. Ang unang reaksyon ko ay hindi pagkasabik. Ito ay isang buhol sa aking tiyan, malamig na pawis sa aking mga kamay, isang takot na halos nakakaparalisa. Ilang araw akong bumugol sa paggawa ng mga dahilan para tumanggi. Walang makakaalam. Walang huhusga sa akin. Mananatili ang lahat tulad ng dati. Ngunit sa isang tahimik na bukang liwayway, naunawaan ko ang isang bagay na tumama sa akin tulad ng kidlat. Sa tuwing umiiwas ako sa susunod na hakbang, tinuturuan ko ang aking isip na ito ay hindi kayang umakyat. Tinanggap ko ang imbitasyon, nanginginig sa loob. Ang aking mga salita ay lumabas na nanginginig sa simula. Ang aking puso ay lumakas ang tibok na parang gustong tumakas sa aking dibdib. Ngunit may nagbago ng araw na yon. Hindi sa palakpak. Sa loob ko. Nang bumaba ako mula sa plataporma, hindi ko naramdaman na mas dakila ako sa mata ng iba. Naramdaman kong mas dakila ako sa sarili kong mga mata. At ang damdaming iyon ay hindi lumilikha ng galak. Lumilikha ito ng isang kalmado, matatag, tahimik na tapang. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang umayon ng iba ang mga bagay. Ang panlabas na buhay ay mangangailangan pa rin ng panahon upang tumugon. Ngunit ang panloob na buhay ay nagbago na. Ipinakita na ng agham ng pag-ugali ng tao, kahit sa unang mga dekada ng siglong ito, na ang pag-asa ay humuhubog sa pagganap. Kapag naniniwala ang isang individual na kaya niya, nagkakaroon sila ng panloob na reserba ng enerhiya na tila wala noon. Mas matagal dumating ang pagkapagod. Lumalaki ang pagtitiyaga. Lumalawak ang pagkamalikhain. Kapag naniniwala sila na hindi sila kaya, sumusuko ang katawan bago ang isip, at sumusuko ang isip kahit bago pa man subukan. Nangangahulugan ito na ang paniniwala ay hindi lamang nagbabago ng mga resulta sa pananalapi. Binabago nito ang pisyolohiya ng pagsisikap, pagpapaubaya sa pagkabigo, ang kakayahang maghintay ng ani.
At walang kayamanan ang nananatili sa isang hindi makapaghintay. Napansin mo na ba kung paano sumusuko ang ibang tao kapag isang hakbang na lang sila mula sa tagumpay? Sabi nila sinubukan na nila ang lahat. Ngunit sa totoo lang, sinubukan na nila halos lahat. At ang halos lahat ay hindi kailanman nakakabuo ng anumang pamatagalan. Ang maling paniniwala ay nagpapakita sa pagmamadali. Ang tamang paniniwala ay nagpapakita sa pagiging tuloy-tuloy. Ang mahirap sa isip ay gustong yumaman ng mabilis dahil gusto nilang takasan ang sakit. Ang mayaman sa isip ay dahan-dahang nagtatayo dahil nauunawaan nila ang halaga ng istruktura. Ang isa ay gustong tumakas sa pagkabigo. Ang isa naman ay gustong maging master sa proseso. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat, tumatakas ka ba sa sakit o nagtatayo ka ng lakas? Tumakas ka ba sa mga kahirapan o ginagamit mo ang mga ito bilang pagsasanay? Nakikita mo ba ang sarili mo bilang isang taong nagtitiis sa proseso o simpleng nangangarap lang ng kinalabasan? Ang mga sagot na ito ay hindi nananahan sa teorya. Nabubuhay ang mga ito sa maliliit, hindi nakikita, pang-araw-araw na desisyon. Sa oras na gumising ka. Sa uri ng kaisipang pinapayagan mo sa harap ng isang problema. Sa kung paano mo sinasalita ang tungkol sa iyong sarili kapag pagod ka. Ang paniniwala ay hindi inilalantad sa mga talumpati. Inilalantad ito sa mga gawi. Mayroong isang tahimik na parirala na gumagabay sa kapalaran ng milyon-milyong tao, hanggang dito na lang ang kaya ko. Ang ilan ay binibigkas ito ng masyadong maaga. Ang iba ay hindi kailanman nangahas na questionin ito. Ngunit hindi ito batas ng universo. Ito ay isang lumang opinyon lamang na paulit-ulit ng sinasabi, kaya nagsimula ng magmukhang totoo. Ang kahirapan sa pananalapi ay madalas na huling bunga lamang ng kakulangan sa pag-asa. Ang mga umaasa ng kaunti mula sa buhay ay kaunti lang din ang natatanggap mula sa buhay. Hindi bilang parusa, kundi sa pamamagitan ng pagiging pare-pareho. Siguro ngayon ay napagtanto mo na ang iyong bank account ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay laging isang refleksyon kung gaano ka naniniwala na karapat-dapat ka, kung gaano ka nagtitiwala sa sarili mong kakayahan na panatilihin ang isang bagay na mas malaki, kung gaano mo pinapayagan ang iyong sarili na lumampas sa iyong lumang pagkakakilanlan. Ang kayamanan ay hindi ipinanganak kapag dumating ang pera. Ipinanganak ito kapag huminto ang isang tao sa pagtakas sa sarili niyang lakas. Kung mayroong isang bagay sa loob mo na nagsisimulang gumalaw sa pagkarinig nito, alamin mo na hindi ito panandaliang sigasig. Ito ang lumang paniniwala na nahaharap sa isang bagong posibilidad. At kapag ang posibilidad ay nanatili ng matagal sa loob ng isip, nagsisimula itong humingi ng pagkilos. At kapag nagsimula ang pagkilos, ang kapalaran, sa huli, ay napipilitang kumilos kasama nito. Dumating ang punto sa paglalakbay kung saan napagtanto ng isang tao na hindi na sila maaaring magkunwari na hindi alam. Nakapakinig na sila, nakapag-isip, naramdaman ang kakulangan sa ginhawa, nakilala ang kanilang sariling mga pattern, at ngayon dalawang opsyon na lang ang natitira, bumalik sa dating paraan ng pamumuhay o, sa wakas at para sa lahat. Tawirin ang hindi nakikitang hangganan na naghihiwalay sa mga simpleng nabubuhay lamang mula sa mga nagsisimulang bumuo. Sa puntong ito, hindi na ang kawalan ng pera ang nagpapanatili sa isang tao na nakulong. Ito ay ang pagkakapit sa lumang pagkakakilanlan ng isa. Dahil ang pagbabago ng paniniwala ay, sa pinakabuod nito, ang pagtanggap na mamatay sa isang lumang bersyon ng sarili. At ilan lamang ang nagsasalita tungkol sa sakit ng prosesong ito. Nagnanais sila ng kayamanan, ngunit hindi nila kayang tiisin ang panloob na pagdadalamhati na nauuna sa pag-akyat. Sa loob ng maraming taon, naobserbahan ko ang mga taong masidhi ang pagnanais na umunlad, ngunit sa unang senyales ng tunay na pagbabago, umatras sila. Hindi ang kahirapan ang nagpatakot sa kanila. Ito ay ang pangangailangang talikuran ang kwento na kanilang sinasabi tungkol sa kanilang sarili. Ang kwento ng matapat na mahirap, ang manggagawang naghihirap, ang taong sumusubok, ngunit hindi kailanman nakakarating. Ang mga salaysay na ito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan. Nagbibigay sila ng kahulugan sa sakit. Ngunit pinapanatili rin nila ang isang tao kung nasaan sila. Ang kahirapan, kapag naging pagkakakilanlan, ay nagsisimulang ipagtanggol na parang isang kabutihan. At ito ang isa sa pinakamalupit na panlilinlang na maaaring likhain ng isip. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa bulsa. Nagsisimula ito kapag tumigil ang isang tao sa paghingi ng pahintulot na mangarap ng malaki. Kapag huminto sila sa paghingi ng tawad sa pagnanais ng higit pa.
Kapag naunawaan nila na ang pagnanais ng kasaganahan ay hindi kasakiman, ito ay responsibilidad. Dahil ang patuloy na kakulangan ay ninanakawan hindi lamang ng ginhawa kundi pati na rin ng pagkabukas palad. Ang isang laging nabubuhay sa bingit ay hindi makakatulong, hindi makapagpapalawak, hindi makakapagsilbi sa mas malaking saklaw. Ang kayamanang pinamahalaan ng maayos ay nagpapalawak ng kabutihan. Ang matagal na kahirapan ay naglilimita kahit sa mabubuting hangarin. Sa buong buhay ko, naunawaan ko na hindi ginagantimpalaan ng mundo ang mga nangangailangan. Tumutugon ito sa mga handa. At ang paghahanda ay hindi lamang teknikal na pag-aaral. Ito ay emosyonal na kahandaan, mental na katatagan, disiplina sa pag-isip. Ang taong nabubuhay na tumutugon sa takot ay hindi kailanman magiging handa na panatilihin ang isang bagay na dakila. Maaari pa nga silang makatanggap ng malaking halaga ng pera, marahil ay daan-daang libong dolyar, ngunit wala silang panloob na istruktura upang mapanatili ito. Ang dumating ng walang paghahanda ay umaalis ng walang pagtutol. Ang paghahanda ay ang hindi nakikitang kaban ng kasaganahan. Siguro ngayon ay napagtanto mo na walang dalawang kapalaran, ang kapalaran ng mayaman at ang kapalaran ng mahirap. Mayroon lamang kapalaran na naaayon sa nangingibabaw na paniniwala. Hindi swerte ang nagtatakda ng ani. Ito ay ang pananaw na nililinang ng isang tao habang wala pa ring anuman. Ang bukirin ng isip ay itinatanim araw-araw, gusto mo man o hindi. Maaaring sadyang itatanim mo ang paniniwala sa posibilidad o ang pagpapabaya ang magtatanim ng paniniwala sa limitasyon. At walang lupang mananatiling walang laman ng matagal. Kung sa buong paglalakbay na ito, mayroong nag-organisa muli sa loob mo, huwag mong asahan na biglang magbabago ang mundo. Ang tunay na pagbabago ay unang nagpapakita bilang isang kakaibang katahimikan. Isang uri ng tahimik na katatagan. Isang bagong paraan ng pagtingin sa mga problema. Isang pagtanggi na tanggapin ang lumang boses na nagsasabing, hindi ito magiging maayos. Ito ay isang uri ng pag-asa na hindi maingay. Ito ay matatag. Ito ay magulang. Para bang huminto ang kaluluwa sa pagtakbo ng paikot-ikot at nagsimulang lumakad sa tuwid na linya. Ang kayamanan, bago maging koleksyon ng mga ari-arian, ay isang estado ng panloob na pahintulot. Ang isang tao ay tumatanggap lamang ng kung ano ang pakiramdam niya ay otorisado sa loob. Marami ang nagsasabing gusto nilang umunlad, ngunit kapag dumating ang pagkakataon, nakakaramdam sila ng pagkakasala, takot, at pagtataka. Na parang tinatraidor nila ang kanilang sariling kwento. Ngunit hindi ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa ebolusyon. Hindi tinatraidor ng buto ang lupa kapag ito ay naging puno. Ito ay simpleng tinutupad lamang ang layunin nito. Ang iyong paniniwala ay hindi kailanman naging isang pangalawang detalye ng iyong buhay. Ito ay laging ang central na axis. Lahat ay umikot at patuloy na umiikot sa kung ano ang tunay mong pinaniniwalaan, hindi lamang sa kung ano ang sinasabi mong pinaniniwalaan mo. Ang araw na magpasya ka, nang may katahimikan at katatagan, na hindi ka na mamumuhay ng mas mababa sa kung ano ang maaari mong maging, isang malalim na bagay ang nagsisimulang gumalaw. Hindi ito mahika. Ito ay pagkakahanay. At ngayon, marahil, napagtanto mo na ang nilalaman na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay nagsasalita tungkol sa dignidad, kakayahan, responsibilidad, at kalayaan. Nagsasalita ito tungkol sa pagtigil sa pagmamana ng mga limitasyong hindi mo nilikha. Nagsasalita ito tungkol sa pagpili, sa kauna-unahang pagkakataon, ng buhay na tunay mong nais panatilihin. Kung, sa anumang punto, may naisip ka habang naririnig ang lahat ng ito, isang taong nabubuhay na may pasanin ng takot, utang, pagkakasala, o ang pakiramdam na ipinanganak sila upang magdusa, gawin ang isang simpleng ngunit makapangyarihang bagay, ibahagi ang video na ito sa espesyal na taong iyon. Minsan, ang isang butong itinanim sa tamang puso ay nakakapagpabago ng buong henerasyon. Nagpapatuloy ako rito, lumalakad kasama ng mga piniling lumago sa kanilang kalooban bago sila magtagumpay sa labas. At hanggat patuloy na umaalingaw-ngaw ang pasyang iyon sa inyo, may isa pang hakbang na laging naghihintay na gawin. Sama-sama tayong umusad at magkikita tayo sa susunod na video.